Well, mga kapopong umalis ang ilang representatives mula sa Pilipinas patungong Prague dala ang isang mahalagang misyon. Simulan ang direktang pag-uusap sa mga opisyal ng Czech Republic para sa posibleng pagbabalik sa bansa ng dating mambabatas na si Elizalde Cor. Ang pag-attend na ito ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap ng pamahalaan na tugunan ang isang sensitibong usapin na nangangailangan ng maingat na koordinasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang issue ay nagsimula matapos maglabas ng kautusan ang Sandigan Bayan na nag-udyok sa Department of Justice na kumilos at makipag-ugnayan sa international na mga autoridad. Mula noon, sunod-sunod na ang mga plano upang matukoy kung paano maisasagawa ang legal na proseso ng naaayon sa batas ng Pilipinas at ng Czech Republic. Sa kasalukuyan mga kapupong, si Ko ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng mga opisyal sa Czech Republic. Gayunpaman, nilinaw ng mga kinauukulan na ang kanyang sitwasyon ay hindi maituturing na isang karaniwang pagdakip base sa kanilang batas. Ibig sabihin, hindi basta-basta maaaring iuwi ang isang individual nang hindi dumadaan sa tamang proseso. Sinabi ng mga opisyal na mahalaga ang paggalang sa jurisdiksyon ng bawat bansa at walang sino man ang maaaring lumabag dito kahit pa may malinaw na layunin ang kabilang panig. Sa mga oras na isinasagawa ang mga pag-uusap sa Prague, inaasahang tatalakayin ang ilang opsyon tulad ng extradition at deportasyon. Ang bawat isa ay may sariling rekisito at kailangang pag-aralan ng mabuti upang matiyak na ito ay naaayon sa umiiral na batas. Hindi rin ito isang mabilisang proseso dahil kinakailangan ang sapat na dokumentasyon at pagsusuri mula sa mga korte at ahensya ng parehong bansa. Aminado ang pamahalaan mga kapupong na wala pang tiyak na petsa kung kailan maaaring makabalik si Ko sa Pilipinas. Gayunpaman, tiniyak nila na patuloy ang kanilang pagkilos at hindi nila bibitawan ang usapin. Ipinahayag din ng Malacanang ang kanilang suporta na nagsasabing handa silang gawin ang lahat ng kinakailangang plano upang matiyak na may pagpapatuloy ang legal na proseso sa bansa. Kasama sa delegasyon ang ilang mahahalagang opisyal mula sa iba't ibang ahensya tulad ng Department of Foreign Affairs at Philippine Center for Transnational Crime, pati na rin si Chief State Counsel Dennis Chan. Ang kanilang pag-attend ay nagpapakita kung gaano kaseryoso ang pamahalaan sa pagharap sa ganitong uri ng usapin. Ayon sa mga eksperto mga kapopong, hindi madali ang ganitong sitwasyon dahil sa pagkakaiba-iba ng mga batas at sistema ng bawat bansa. Kahit pareho ang layunin, maaring magkaiba ang paraan kung paano ito maisa sa katuparan. Halimbawa, kailangang tiyakin ng Czech Republic na ang kanilang mga kilos ay naaayon sa kanilang batas. Samantalang ang Pilipinas naman ay kailangang sumunod sa sarili nitong legal na proseso. Sa mga oras na nagpapatuloy ang koordinasyon, nananatiling bukas ang komunikasyon sa pagitan ng dalawang panig. Iniulat na agad na ipinaalam ng Czech Republic sa Pilipinas nang matukoy ang kinaroroonan ni Ko na naging daan upang agad na masimulan ang pag-uusap. Para sa marami, ito ay isang positibong indikasyon ng maayos na ugnayan ng dalawang bansa. Sinabi rin ng mga opisyal mga kapupong na si Ko ay nasa maayos na kalagayan at tinatrato ng naaayon sa kanilang pamantayan. Bagamat limitado ang detalye na inilalabas sa publiko, may kumpiyansa ang pamahalaan na maayos ang paghawak sa sitwasyon. Anyway, mga kapupong, ang misyon sa Prague ay hindi lamang tungkol sa isang kaso, kundi sumasalamin din sa kahalagahan ng kooperasyon sa pagitan ng mga bansa. Ipinapakita nito na sa kabila ng mga hamon, posible pa ring makahanap ng solusyon sa pamamagitan ng paggalang sa batas at maayos na pag-uusap. Para sa Pilipinas, nananatiling malinaw ang layunin. May balik si Ko at may pagpatuloy ang proseso ng hustisya sa paraang legal at kinikilala ng mga tao sa mundo. Well, mga kapupong, patuloy ang pagtaas ng tensyon sa Strait of Hormuz matapos ang isang serye ng insidente na kinasangkutan ng mga barkong dumaraan sa mahalagang rutang pandagat na ito. Sa mga oras na nahinto ang pag-uusap sa pagitan ng Iran at United States, lalo pang naging sensitibo ang sitwasyon sa rehiyon. Ayon sa mga ulat, 3 sasakyang pandagat ang naapektuhan ng mga insidente habang binabaybay ang naturang daanan. Ang mga barkong ito ay bahagi ng tuloy-tuloy na galaw ng trading sa dagat, lalo na sa transportasyon ng oil at iba pang mahahalagang produkto. Dahil dito, agad na kumilos ang mga autoridad upang masiguro ang kaligtasan ng mga tripulante at maiwasan ang mas malalang epekto sa daloy ng operasyon. Actually, mga kapupong, may presensya sa lugar ang United States Navy bilang bahagi ng kanilang pagpapatupad ng blockade. Layunin nitong bantayan ang galaw sa dagat
at panatilihin ang kontrol sa sitwasyon habang wala pang malinaw na kasunduan ang magkabilang panig. Patuloy nilang minomonitor ang bawat galaw upang maiwasan ang pagtaas ng tensyon. Sa panig ng Iran, may ilang opisyal na nagsalita ngunit hindi nagbigay ng kumpletong paliwanag tungkol sa nangyari. Sinabi nila na ang kanilang mga kilos ay bahagi ng kanilang depensa. Gayunpaman, napansin ng mga eksperto na wala pa ring malinaw na direksyon kung ipagpapatuloy ang ceasefire, kaya nananatiling hindi tiyak ang takbo ng mga susunod na araw. Well mga kapopong, dahil sa insidente, agad na naglabas ng abiso ang mga shipping company sa kanilang mga crew. May ilan ding nagbago ng ruta upang makaiwas sa panganib. Para sa mga eksperto sa industriya, kahit iisang pangyayari lamang sa Strait of Hormuz ay may kakayahang makaapekto sa global na supply ng langis dahil isa ito sa pinakamahalagang dinaraanan ng energy sa buong mundo. Habang lumalalim ang hindi pagkakaunawaan ng United States at Iran, tila lumiliit ang tsansa ng agarang kasunduan. Ilan sa mga isyong patuloy na pinag-uusapan ay ang sanctions, kontrol sa karagatan at impluensya sa rehiyon. Sa ngayon, wala pang konkretong plano upang maibalik ang maayos na pag-uusap. Para sa ilang eksperto mga kapupong, ang nangyaring insidente ay maaaring isang paraan ng pagpapakita ng kakayahan ng hindi direktang humahantong sa sagupaan. Gayunpaman, hindi maikakaila na nagdudulot ito ng pangamba, lalo na sa mga bansang umaasa sa maayos na daloy ng kalakalan. Nagpaalala naman ang International Maritime Organization sa lahat ng panig na panatilihin ang kaligtasan ng mga sibilyan sa dagat. Mahalaga umano ang pagsunod sa mga umiiral na patakaran upang maiwasan ang mas komplikadong sitwasyon. Sa kabila ng nangyari mga kapupong, ligtas naman ang mga crew ng mga barkong naapektuhan at walang naitalang malubhang nasaktan. Agad ding naayos ang sitwasyon upang maipagpatuloy ang kanilang biyahe o makarating sa ligtas na lugar. Ngunit ayon sa ilang ulat, may epekto pa rin ito sa kumpiyansa ng mga tripulante. Sa larangan ng energy, nanatiling maingat ang galaw ng merkado. Bagamat walang biglaang pagbabago sa presyo, sinabi ng mga eksperto na maaaring magkaroon ng epekto kung mauulit ang ganitong insidente. Ang Strait of Hormuz ay nananatiling mahalagang bahagi ng pandaigdigang supply chain. Well mga kapupong, ang mga kalapit na bansa ay patuloy ding nagbabantay at naghahanda ng kanilang sariling plano upang maprotektahan ang kanilang interes. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang koordinasyon sa pagitan ng mga bansa sa ganitong sitwasyon. Anyway, mga kapupong, nananatiling nakatutok ang mga tao sa mundo sa magiging direksyon ng mga susunod na pangyayari. Ang bawat kilos ng Iran at United States ay may malaking epekto hindi lamang sa rehiyon, kundi pati na rin sa mas malawak na aspeto ng pandaigdigang trading at seguridad.